Hi, hello mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Disyembre at tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga gawain, tuloy-tuloy lang tayo sa ating maraming pinagkakaabalahan. Pero huwag nating kalimutan na magnilay palagi. Manalangin, hindi lang sa ating mga pansariling pangangailangan, kundi sa pangangailangan din ng ating kapwa, lalong-lalo na yung mas nangangailangan, yung mga mahihirap, yung mga walang makain at walang-wala. Amen? Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 10, 1, 5, 6 at 8. Dito isinalaysay ni Jesus yung kanyang mga karanasan sa paglalakbay na nagpapahayag siya ng paghahari ng Diyos at nakita niya na marami ang mga naghihirap, lalong-lalo na sa mga sakit na mga nararamdaman sa kanilang pangangatawan. At dito, tinipon niya ang kanyang mga alagad at binigyan niya ng kapangyarihan, otoridad na linisin, palayasin ang mga masasamang espiritu at pagalingin ang lahat ng mga sakit ng mga taong may karamdaman. Bakit? Ano ang nag-udyo kay Jesus na gumawa ng ganito? Dahil awang-awa siya, nahabag siya sa mga tao. Binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad at upang maipagpatuloy ang gawain ng kanyang sinimulan. Pagnilayan natin ito. Alam ko sa pamamagitan ng sakramento ng binyag na ating natanggap, tayo ay naging kabahagi ng pagiging pari, pagiging propeta, at pagiging hari ni Kristo. Sana palawakin natin ang mga biyayang ating natanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala. Alam ko, lahat tayo ay may kakayahan din magpagaling ng mga sakit at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Tingnan lang natin kung saan natin ito sisimulan. Paano natin ito huhugutin na sana ay nakaugat palagi sa ating paniniwala kay Kristo at maging masigasig tayo na tumupad ng ating misyon na magpagaling. Ang sakit na ito ay hindi lang sakit sa katawan. Posible, mga sakit ito ng ating pagiging bingi, ng ating pagiging bulag, at ng ating pagiging pipi na hindi tayo makapagsalita. Sana mapagaling tayo dito. Imulat natin ang ating mga mata at maging masigasig na magsimula na tumupad ng ating misyon sa mga maliliit lang na bagay upang maipakita at maipahayag natin na tayo ay kaisa ni Kristo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat sa iyo, maging masigasig sa pagtupad ng aming mga tungkulin na maipalaganap ang iyong paghahari. Amen.